Matagal nang may topak yung aircon natin. Pag inoon, wala yung bugan ng hangin. Yung compressor gumagana, nagtitik naman. Kaso yung blower fan pagod na, minsan di na gumagana. Pag ganun, nilalabas ko tong magic pamukpok kasi minsan nadadaan pa sa katok. Kaso wala na, natuluyan na talaga. Kaya pag sa biyahe, tapos magre-request ng aircon yung sakay natin, inaabutan na lang natin ng menthol candy. Kaso hassle bumili lagi nito, kaya bumili na lang tayo ng bagong blower fan. Try natin kalasin yung sira, tapos kabit natin tong bago. Game! Tanggalin lang muna natin tong matting. Tapos tanggalin din natin tong takip ng computer box. Yan, para ma-access natin tong blower fan. Meron lang siyang isang socket dito. Tapos tatlong tornilyo, isa dito, tsaka isa doon. Ayun. Yun. Hugutin lang muna natin to. Tapos, gamit tayong socket para kalasin. Pwede rin screwdriver kung ano yung meron. Medyo hassle lang kasi yung pwesto dito na nakayuko, kaya mas madali kung ratchet na lang. Luwagan lang muna natin lahat, tapos pag pwede na kamayin, alalayan natin saluhin tong motor para hindi malaglag pagkatanggal ng lahat ng tornilyo. Ayan, goodbye na sa dekatok nating motor. Yung nabili nga pala nating bago, surplus lang siya, hindi siya bago. Yung original stock pang left-hand drive. Itong nabili nating surplus JDM pang right-hand drive. Kaya may dalawa tayong kailangan gawin para ma-convert to bago natin magamit. Una, kung mapapansin nyo, ayan baliktad yung mga palikpik netong fan blade ng sa JDM. Kaya kailangan muna natin ilipat tong dati nating fan blade doon sa bago nating motor. Yun yung isa. Yung pangalawa, mamaya unahin muna natin to. Para kalasin yung fan, tanggalin muna natin tong clip, tapos kailangan natin mahugot to. Matigas siya kaya kailangan natin gumamit ng panikwat. Kahit anong meron kayo, kahit flat screw or flat bar, kahit anong pwedeng isingit dito. Basta hanggat maaari, kabilaan nyo siyang sikwatin para hindi tumabingi. Kasi kailangan natin ingatan yung fan blade. Yung motor kahit masira-sira na, pero itong fan blade, kailangan natin i-preserve kasi ito yung gagamitin natin. Dumi na rin, no? Linisan na rin muna natin bago natin ikabit dun sa kabilang motor para quality. Linisan lang natin ng tubig, sabon, tapos hiludin natin mabuti. Gamit tayo ng pangkuskus para matanggal lahat ng parang mga nagmantsa na. Tapos yung mga mahirap abutin, gamit tayong brocha para ayan, isa-isahin natin yung mga palikpik. Ngayon na lang natin magagawa to habang nakakalas, kaya subukan na nating puliduhin. Ayan na siya, puti na ulit. Bilad lang natin, tapos habang hinihintay matuyo, kalasin natin yung fan ng isa. Ayan, so nakalas ko na yung fan netong bago natin, tapos tuyo na rin to. Pwede na natin siya ikabit. Compare lang ulit natin dun sa fan ng JDM. So ayan, magkabaliktad sila ng palikpik. Yun yung difference nung pang USDM or yung local natin dito na pang left hand drive sa JDM or mga right hand drive. Kabit na natin. Parang ano lang din siya yung traditional na electric fan. Meron yung hugis. Ayun, itatapat lang natin yun. Tapos dahan-dahan lang ulit nating itutulak. Parang yung ginawa natin kanina kung paano natin tinanggal. Masikip siya talaga. Onti-onti lang. Ayan, pag lumapat na, okay na yan. Uy, ayos ng ikot nyo. Mas magaan na kaysa dun sa dati. Next na kailangan natin gawin, ito napaka-importante. Kailangan natin putulin yung wire ng socket, tapos baliktarin yung polarity. Para baliktarin din yung ikot ng motor. Isa rin kasi sa difference nung stock natin dun sa JDM na motor is yung direksyon ng pag-ikot niya. So kailangan din natin i-convert yun. Pag binaliktad natin yung wiring ng power supply, babaliktad din yung ikot ng motor. Kaya rewire natin siya ng imbis pa ganon, splice lang natin. Gamit tayo na itong heat shrink tube. Lagay muna natin bago natin idugtong. Yun. Kung may heat gun, mas maganda. Kung wala, lighter, ingat na lang. Tapos balutan natin ng electrical tape. So yun yung mga kailangan natin gawin para i-convert yung nabili natin na JDM blower motor. Una, palit fan blade. Tapos pangalawa, balik na rin yung wiring. Connect na natin to. Tapos testingin din natin kung tama yung ikot ng fan. Nice! Uy, lakas! Kabit na natin. Ganun lang din ulit kung paano natin kinalas kanina. Lagay lang muna natin yung mga tornilyo habang nakasalo sa fan. Pag nakalagay na lahat, pwede na natin bitawan, tsaka natin higpitan.
Testingin na natin yung aircon. Uy, meron ng hangin. Yeah. Ayos, so number 2 pa lang to. Pero ano na siya, malamig na siya. Subukan natin taasan. Okay. Cool. Ayos. Galit na galit yung fan, ng lakas. Not bad dito sa surplus na nabili natin. Yung original brand new na Honda, abutin tayo ng 15,000 dun sa napagtanungan ko. Etong surplus, halos 1,000 pa lang nabili. Surplus, pero original naman siya. Used condition lang. Pero alam niyo naman, pag sa ibang bansa, di ba, hindi naman ganun kalaspag yung mga sasakyan dun. Ayun, so kung ganito rin yung problema ng aircon nyo, sana nakatulong tong video na to. Samahan niyo ako sa mga susunod pa nating kalipot. Subscribe kayo dito sa channel para kita tayo sa susunod na video. Salamat!